Hey guys! Nasubukan nyo na bang pagsamahin ang saging na saba at kamoting kahoy? Naku, kung hindi pa ay subukan nyo dahil talaga namang napakasarap nitong pagsamahin sa nilupak. Yes po, ngayong araw ay gagawa tayo ng nilupak na kamoting kahoy with saging na saba. At take note po, hindi po natin kakailanganin dito ng pambayo. Pero achieve mo ang paborito mong nilupak. So ngayong araw nga po ay gagamit po tayo ng saging na saba. Bali ito po ay hilaw pa. At atin po itong ilalaga. At gaya nga po ng sabi ko, gagamit din po tayo dito ng kamoting kahoy or balinghoy. So akin po itong babalatan at syempre po kagaya po ng saging na saba, ito po ay aking ilalaga. Alam nyo ba, hindi ko akalain na masarap palang pagsamahin ang saging na saba at balinghoy sa nilupak. Dati kasi ang ginawa kong nilupak is yung purong kamoting kahoy lang at saka yung isa naman ay purong saging na saba lamang. Pero hindi ko nga po akalain na masarap pala silang pagsamahin. So ayan nga po, nailaga ko na yung saging, akin na pong nabalatan at ito din po ang kamoting kahoy. Ang gagawin po natin dyan dahil hindi nga po natin kakailanganin ng pambayo ay atin pong kakadkadin. Pwede nyo naman pong durugin gamit ang tinidor o kung ano man pandurog dyan sa inyo. Pero ito naman kasing saging na saba, alam nyo naman na kahit ilaga may katigasan pa rin. Kaya naman mas maganda po na yayadya din para naman po pinong-pino. Tapos yun pong ating kamoting kahoy ay ganun rin po, akin din po itong kakadkadin. Para sigurado pong napakaganda at saka talaga namang pinong-pino yung kakalabasan ng ating nilupak. So after po niyan ay atin po munang iseset aside at sa isa naman pong kawali ay magtutunaw po ako dito ng 6 na kutsarang butter. Pwede rin po kayong gumamit dito ng margarine. So kapag natunaw na nga po yung butter ay hahayaan ko po muna yung maluto pa ng mga 1 pang minuto para naman mas mabango yung ating butter. At saka ko po ilalagay dito yung 2 tasa ng gata ng niyog at 1 malaking lata ng condensed milk. Halu-haluin po at naglagay rin po ako dito ng konting asin, pambalasi po dun sa ating mga pampalasa na inilagay dito. Bali ang lakas po ng apoy ay katamtaman lamang po ang lakas para naman po siguradong maluto yung ating gata ng niyog at hihintayin po natin itong kumulo. At kapag may 3 minuto na pong kumukulo itong ating gata ng niyog with condensed milk ay pwede nyo na pong ilagay dito yung ating kinadkad na saging at kamoting kahoy. So yan po yung ating hahalu-haluin hanggang sa malagyan po lahat itong ating saging at kamoting kahoy ng ating coconut milk mixture. At yan po ay ating aalagaan sa paghalo. Bali ang hihintayin na lamang po natin dito is yung maging maligat po yung texture nitong ating nilupak. So ayan, halo lamang po ng halo. Medyo nakakangalay pero after naman po nito ay meron ka na masarap na merienda. At ito nga po, pinahidan ko ng butter itong aking pagsasalina ng ating nilupak. At after nga po niyan ay pwede nyo na pong ilagay dito yung ating nilupak na niluto kanina at i-flatten ng bahagya. At kung umabot ka nga po hanggang dito sa part ng ating video, sigurado ako paborito mo rin ang nilupak. At sigurado rin ako na talaga namang miss mo na yung ganitong merienda. Kaya naman, pakipusuan mo na itong ating recipe ngayong araw at mag-comment ka na rin ng I love nilupak. So, nung bahagya na nga pong lumamig, itong ating nilupak ay nilagyan ko naman po sa ibabaw ng keso. At pagkatapos nga po niya, pwede nyo na po yung hiwain sa gusto nyong laki. At syempre, pwede nyo na po yung iserve. Alam nyo, gustong gusto ko yung naging combination ng saging na saba at kamoting kahoy. Talaga namang napakasarap pala. Kaya naman kung miss mo na rin yung ganitong merienda, isubukan mo na ang recipe na ito. Dahil hindi mo na kailangan pagpawisan para lang makatikim ng ganitong nilupak. So, sana nagustuhan mo ang aking recipe ngayong araw na nilupak ni saging with kamoting kahoy. Thank you for watching. Serve and enjoy!